Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga sulok ay ng Pinas naroon, ang pagpapala po sa mga ating lahat para sa araw na ito. Si Makatang Tambay may nagpupugay. Ang pangunan niya, mga logic lang ng buhay. At reaksyonan lang natin para sa araw na ito yung nangyari. O yung napakainit na pagsalubong na ipinagkalab ng mga Pinoy dun sa United Kingdom, sa London na pinunta ni Vice President Sara Duterte, mga kabayan, mga kapinas ko. At dito gusto nating ipakita na dahil nga dyan sa ating nasaksihan na yan, ito naman trending ito. Ang dami nag-share nito at sigurado ako parati talagang nakakita at nakapanood ng video ito, ng kaganapang ito na nangyari at naganap din sa London, mga kabayan, mga kapinas ko. At panoorin nyo itong na i-play natin video na tungkol nga rito sa ating re-reaction para sa araw na ito. Ayan. Literal na hindi mahulugang karayom sa dami ng tao na sumalubong sa kanya. At ito yung nagpapakita ng pagmamahal talaga, malaking simpatya sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, mga kabayan ko. At ito ba? Ito ba yung kanilang inaakusahan at kinakasuhan? Kaya nga nila ini-impeach na betrayal of public trust. Hindi ba? Paano, saan mo mababakas dito na si Vice President Sara Duterte ay nagtatraidor sa tiwala ng taong bayan kung ganito kainit yung pagsalubong na binabalik sa kanya ng taong bayan. Sinasabi ng mga kritikong ito ng mga Duterte, ito yung pinagtaksilan ng mga tiwala na binigay sa kanya kay Vice President Sara Duterte. Paano magsasabi ito? Natutuo itong mga bintang na ito ng mga prosecutors, lahat ng mga anti-Duterte, sasabihin na natin na ito na ay Dilawan, Inclawan, at siyempre kasama na rin yung mga kaliwa na alam natin na isang malakas na persa din kung paano atakihin ang lahat ng Duterte, mga kabayan mo. At sa nakita natin ito, siyempre ang ating ditong babanggitin parati ay yung gustong palitawin ng mga prosecutors at umuusig mismo sa Vice President Sara Duterte na sirain ito sa publiko. Hindi ba? At ayan, paano natin masasabi na naniniwala sa kanila ang taong bayan na tinutukoy nila at madalas na ginagamit sa mga pag-ataking ginagawa nila sa kalaban nila sa politika? Hindi ba? Ito yung ating nakikita rito at katulad nga niyan. Yung ba't ang intensyon nila ay sirain ito hindi lang sa basta lamang matanggal sa posisyon bilang pangalawang pangulo, kundi ganap na masiraan ito sa publiko. At nang sa ganun nga naman, kung hindi man nila ito ma-convict, sa 2020 presidential election, at least meron silang mahihit at magiging pakinabang sa napakalaking ginastos nilang ito para impeach lamang ang pangalawang pangulo. Dito nila ito bubugbugin ng lahat ng mga kasiraan. Kahit pa paano nga naman hindi makabawas man lamang popularidad nito at sa maaari kung makuha ang buto nito sa darating na presidential election sa 2020. At bilang patunayan yun, karagdagan pa, maliban dito sa video na panood natin na napakainit, napakasigabo ang napakalaang ng pagsalubong nito sa pangalawang pangulo dyan sa London. Tignan niyo itong latest survey na nangyari at naganap. Hindi ito basta mga surveys kampanya tinutukoy natin dito na nagsagawa nito. Itong Palsisi at saka itong SW survey.
Kung saan siyempre maraming tao nagtitiwala dito at napatunayan din naman natin na pag dito nagmumula ang mga survey, nakikita natin talagang nagtatagumpay at nananalo anumang eleksyon na isasagawa, lalong-lalo sa national election ang pag-uusapan. Di ba ito yung mga nakaraan lagi naglalabas na si Erwin Tulfo noong panahon na yun hindi pa siya parating nangunguna sa survey. At totoo naman, dahil nangunguna siya sa survey, nagtiwala siya rito. Hindi pa siya sinador niya, bumbu na sa isip niya na pag ako na rin sa Senado, lahat atake ko ito, magbanta niya ang kanyang mga propaganda pa dati ni Erwin Tulfo. Ang pinupunto ko lang, totoo talaga mga survey na ito. Hindi ito sabihin may katulad ng akusa ng mga anti-Duterte na ito ay kinumisyon at binayaran. Hindi ganoon ang survey company ito. Subok na ito. Paghahatid ng mga tamang mga numero, yung ratings ang pag-uusapan ng mga national officials natin, mga kabayan, mga kapilos ko. At ito nga, kitang-kita natin nilang paso ng Vice President Sara Duterte yung itinapat sa kanya kung halimbawa ngayon gaganapin yung eleksyon ng pagka-presidente, kung sino yung ibubuto ng tao. At ito yung dati niya 43%. Sa halip na bumaba, katulad ng mga inaasahan ng mga anti-Duterte at ng mga prosecutors na ito, na mapatalsik nga siya, ay lalong tumaas ito. Yung 43% niya dati, naging 49 lalo. Ay paano hindi ka magdurusa nito kung ikaw ay kabahagi ng mga umatahang ito sa Duterte at ang gustong-gusto mo ay burahin ito sa mundo ng politika dito sa Pilipinas, itong mga Duterte. Tas ito yung lilitaw lamang sa mga paghihirap ninyo na halos hindi na wala sila ibang ginagawa. Di ba 2 taon na nilang sinusunong itong impeachment na ito na yung una nga nung 19 Congress ay binasura na ito ng Supreme Court at dineclare na ito ay unconstitutional nga. Tapos ito inihirit na naman nila. At ito makikita natin yung napakatindi nilang hangarin na ito talaga si Sara Duterte mapatalsik nila at ganap na madurog upang hindi na nga ito makapalag o makapurma pa sa darating na eleksyon. Kasi sa katotohanan na naman, hindi naman talaga yung kapakanan ng taong bayan o accountability ang hinahabol nila rito, mga kabayan, mga kapilas ko. Kundi yung mga sarili nila pakanan ang inuuna nila rito iligtas at isalba. Di ba? Kasi nga itong karamihan dito, hindi naman natin nilalat sa prosecutors nito. May mga aligasyon ng pagnanakaw. Hindi ba? At ngayon, kung hindi nila ito mapapatalsik at ito'y magiging pangulo sa 2020, alam nila kung saan talaga sila mapupunta. Ay siguradong shoot sila sa balde at siguradong maglalangoy sila sa kangkungan, mga kabayan, mga kapilas ko. Ito yung babanagin at nakikita sa hinaharap kung sakaling nga si Sara Duterte ay hindi sila magtatagumpay na ito yung may makonvict. At ito nga, mababakas ba natin ang dalang hinahangad nila rito yung accountability at para sa taong bayan. Hindi natin ito makita sapagkat alam natin ang inililigtas nila rito at unang-unang kapakanan nila rito ang inuuna. Hindi naman talaga itong sabihin mo makuha yung hustisya ng taong bayan na pinagnakawan ng sabi nga nila 125 million na pag-financial fund na nilustay nga nito. Ito yung kanilang akusasyon dito, hindi ba ito yung unang-unang ground nga nila na para impeach ito. Itong confidential fund na ginastos sa loob ng 11 days lamang. At ngayon, napatunayan natin na hindi lahat ito pinapaniwalaan ng tao. At bagpos ay lalo pa itong tumaas. Imagine, 43 tapos lalong naging 49%. Sa isang banda naman yung tinatapat sa kanya, dating Vice President Leni Robredo, napakalayo pa rin nagagawat sa kanya at medyo umangat anak naman. Talagang napapatunayan lamang na anumang paninirang gawin nila, hindi nila kayang budulin yung tao. Kung nagawa nila ito sa dating kay Vice President Jojo Binay noong mga panahon na 2016 pa, hindi na nila kayang gawin ngayon kay Sara Duterte. Kumbaga sawa ng tao rito sa mga ginagawa ninyong paninirang katulad nito na sa huli natutuklasan naman at ibinto lang pala na wala naman kayo talaga ibang itnisin kundi ipalutangin lang naman yung mga sarili niya at hindi naman totoong papanagutin kung totoo na may sala yung ini-impeach ninyo.